Lalaine, kumusta na ang sitwasyon dyan? Humupa na ba ang tensyon? Rosalie, ngayon nga ay medyo humupa ng tensyon dito sa harapan ng Buhangin Compound dito sa Davao City. Pero sa loob ay ayon sa PNP, may mga ilang tensyon pa rin na nararanasan kanina dahil may ilang mga miyembro na sinusubukan pa rin na pigilan itong mga pulis sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. At simula nga kaninang alas 5 ng umaga hanggang ngayong alas 12 ng tanghali ay maigpit pa rin ang pagbabantay ng PNP dito sa labas ng gate ng compound ng KOJC at limitado ang mga miyembro na pinapapasok. Pinapayagan naman silang pumasok pero kailangan dumaan sila doon sa inspeksyon at pag-check. At doon naman sa mga lalabas na miyembro ay pinapayagan naman sila. Alas 3:40 kaninang umaga, nagmarcha patungo sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Buhangin, Davao City ang malaking bilang ng mga pulis. Ilan sa mga ito ay mula sa iba't ibang police station sa rehiyon sa pangunguna ni Piero 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Layo ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy at sa 4 na kapwa niya akusado. Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga pulis, nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Giit ni Attorney Israelito Torion, kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest ba yan para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ni Police Brigadier General Torre ang dala niyang alias warrant at iginiit na anuman ang mangyari ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC si Torre at nanindigang labag sa batas ang plano niyang pagpasok. Pero nanindigan si Torre na gigibain nito ang gate kapag hindi nila ito bubuksan at aalisin ang mga nakaharang na sasakyan at fire truck. Sa huli, pumayag din ng KOJC group na pumasok ang mga pulis. Binalaan din sila na huwag tangkaing hadlangan o harangin ang mga ginagawang paghahanap ng mga pulis dahil makakasuhan sila. Eksaktong alas 5 ng umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunguna mismo ni Police Brigadier General Torre. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, SAF, CDM, arresting team, first aid team. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team at ilang kinatawan mula sa DSWD. Karamihan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone para sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may mga nakatagong tao kahit sa ilalim ng lupa o secret tunnel. May mga dala rin silang generator sets at long-range acoustic device. Nagkaroon naman ng tensyon at tulakan sa pagsisilbi ng warrant matapos harangin ng ilang KOJC members ang mga pulis. Inilak daw ng pulisya ang buong compound, bagamat may ilang mga miyembro pang nagpumilit na pumasok sa loob. 5 miyembro din umano ng KOJC ang hinimatay sa gitna ng tensyon. Ayon kay Torre, posibleng nasa loob lang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Andyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Hindi pa masabi kung matatapos na ngayong araw ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sakaling mahuli ito ay dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Rosalie, pinapulaan na naman ng Pier 11 ang alegasyon ng KOJC na may 7 miyembro o umano sila na nasawi sa gitna ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga otoridad. Ayon sa Pier 11, hindi matay lang umano ang mga naturang miyembro dahil ilang araw na sila na wala sa tulog at dahil na rin sa init ng panahon at
pinabulaanan din ng PNP itong napaulat na tear gas o mano sa pagsisilbi ng warrant kanina. At ayon nga kay General Torre, 30 ektarya itong compound na kanilang lilibutin at mahigit 40 building ang kanilang papasukin at hanggang sa ngayon nga ay nasa 1/4 pa lang sila o nasa 10 building pa lang ang kanilang tatapusin at mamayang alauna ng ditong hapon ay inaanyayahan ni General Torre itong mga media na pasukin ang compound ng KOJC. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Rosalie. Oo, Lalaine, kasi kanina bago tayo mag-ere, meron tayong mga naririnig na mga ulat na merong pumanaw at may mga nasugatan. Kinumpirma ba yan ng mga tauhan ng pulisya dyan sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor o kay Apollo Kibuloy? Rosalie, ayon kay Police Major Catherine De La Rey, itong spokesperson ng Pier 11, hindi totoo na mayroong 7 na namatay. Merong isa daw na na-stroke. Pero hindi tayo doon sa pagsisilbi ng warrant of arrest dahil ilang araw na dang itong miyembro na ito na hindi nakakatulog o hindi nakapagpahinga ng maayos dahil nga sa kanilang pagbabantay dito sa mismong compound. Pero kung sa dahilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya ito ay wala pong katotohanan dyan, Rosalie. At yung iba namang na hinimatay dahil na rin sa walang pahinga at walang tulog. O nabanggit mo nga kanina na nasa 42 ba o mahigit 30 yung properties na hahalughugi ng mga tauhan ng pulisya at hindi yan matatapos ngayong araw. Ibig bang sabihin nito na kahit hanggang bukas at sa mga susunod na araw ay ipagpapatuloy ng PNP dyan sa Davao yung paghahalughog dyan sa property ng KOJC para lamang madakip yung kanilang mga hinahanap na mga personalidad? To be exact, Rosalie, nasa 42 na gusali itong nasa loob ng KOJC compound. At ayon kay General Torre, hindi sila lalabas dito sa buong compound hanggat hindi nila isa-isa, hindi nila nakalughog lahat itong mga gusali. So inaasahan natin na posibleng hanggang bukas pa itong paghahanap nila, Rosalie. Saan naman naglalagi yung mga miyembro ng KOJC habang naghahalughog? Nandyan ba sila sa labas ng compound? Narinig kong inulat mo kanina, hindi sila maaaring makapasok sa loob. Tama ba? Tama yan, Rosalie. Kanina kasing umaga may mga talagang nagpumilit. Medyo nagkaroon ng tension nga kasi may mga ibang miyembro na gustong pumasok. Pero lately naman kalaunan, pinapayagan naman yung mga ilan. Basta dumaan lang sa procedure, dumaan sila doon sa desk ng PNP na kailangan silang i-check. Pero sa ngayon, dito sa likuran natin, may mga mangilang-ilang miyembro pa rin na nagbabantay dito sa labas ng gate. Pero yung iba naman ay minabuti na lang na umuwi dahil ngayong iba naman talaga ay bawal pumasok. Pero yung karamihan naman kasi kanina, meron nang nasa loob nung pumasok ang mga PNP bandang 5:00 ng umaga. O dahil nga long weekend holiday, Lalaine, ano ba ang binanggit ng abogado ng kampo ni Kibuloy na susunod nilang gagawing aksyon dahil mukhang hindi nila mapipigilan yung mga tauhan ng pulisya sa paghahalughog dyan sa KOJC compound? Rosalie, kanina naging limitado itong tugon ni Attorney Israel Totorion, itong legal counsel ng KOJC. Ang sabi lang kanina niya sa pag-uusap ng ni General Torre ay dapat antayin muna nila itong kumbaga ang consent ng KOJC bago nila pasukin ang compound. At kanina nga, sinubukan din natin na kunan siya ng pahayag about dun sa mga next niya na mga hakbang nila kung anong gagawin nila after itong raid, pero hindi na siya nagpa-unlock ng pahayag sa mga media. Okay, maraming salamat. Lalaine Moreno nag-ulat ng live mula sa Buhangin, Davao City.